Well,
So the title of my message po this morning is a Spirit-Empowered Disciple. No? Sige po. Okay. According po sa Oxford Dictionary, pag sinabing a Christian daw, is yung tao na, kapag sinabing who has a Christian baptism. So pag nabaptize ka daw, no, ikaw ay masasabing Kristiyano na, no? Or a believer, isang naniniwala o nananampalataya sa Christianity, so ikaw ay isang Kristiyano na. And many believe that anybody who says they believe in Jesus and goes to a church is a Christian. So kapag daw ikaw ay nagsisimba palagi, ikaw ay masasabing Christian, no? And also, sabi dito, upon checking the Greek word for Christian is Christianos, na ibig sabihin ay follower of Christ, no? And in the New Testament po, the word Christianos is mentioned 3 times. Nakalagay po dyan, nilagay ko dyan, pwede niyong hanapin. In Acts 11:26, Acts 26-28, and 1 Peter 4:16. And makikita rin po sa Acts 11:26, dito po kung saan unang sinabi, the disciples were called Christians. First, at Antioch. Dito po unang sinabi na yung mga disipulo ay tinawag na Christians, no, sa Acts 11:26. Amen? So, bago po ako magpatuloy, let me just go ahead and pray. Tayo po ay manalangin sandali. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, sa aming pong pag-aaral, Lord. Dalangin ko na mangusap ka. Continue to speak, Lord, in our midst. Anoint my lips, Lord, as I share your message this morning, O God. Buksan mo ang puso namin, ang isip namin, Panginoon, upang maunawaan namin ang iyong salita ngayong umaga. We just want to give back all the glory in Jesus' name. Amen. So, Spirit-empowered disciples. So, ano nga po ba ito? Pag sinabi pong empowered, no? So ito merong binigay sa atin, no? To give power, binigyan tayo ng kapangyarihan, binigyan tayo ng authority. Tama po ba? At makikita po natin yan sa New Testament, kung saan Jesus promised, amen, na ibigay sa atin. Jesus promised to send the Holy Spirit to empower. Amen? Yung mga disciples, di po ba in Acts 2, na naghintay sila kung saan doon darating ang banal na spirito at ibibigay sa mga disciples. And guide his followers. So nilagay ko rin din po yung mga verses dyan. John 14:16-17 and Acts 1-8. And the Holy Spirit equips believers with spiritual gifts. Amen? At yan, nakikita rin po natin sa 1 Corinthians. Mailiit, hindi ko masyadong mabasa. And provide strength, wisdom, and guidance to live a godly life. At pag sinabing disciple, no, it's a lifelong learner and a follower of Christ. So, hindi po tayo pwedeng tawaging disipulo kung hindi po lagi tayo rin nag-aaral. Wala po tayong, tamad tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. At hindi rin po tayong matawag na disipulo kung hindi naman po talaga tayo sumusunod kay Kristo. Katulad po ng mga disciples in the New Testament, sila po ay sumusunod sa ating Panginoon. Saan man pumunta si Jesus, andun ang mga disciples. Ano man yung ginagawa ni Jesus, ginagawa rin ng mga disciples. At kung anong sinasabi ni Jesus, sinasabi rin ng mga disciples. Amen? Now, gusto ko pong i-share ito ngayong umaga. Napaka-importante po na bilang disciples ay tayo po ay hindi lang basta disciples. Anong klase? Kasi sa New Testament po, maraming disciples at merong isang disciples doon na tinawag siyang disciple pero tinraidor si Jesus. Di ba? So, anong klaseng disciple tayo dito sa church na to? At kailangan po tayo ay a spirit-empowered disciples of Jesus. Amen? So, let us continue. So, alam po natin yung vision natin. Tama po, nakasulat po ang vision na to. And ang sabi po dito, to bring a dynamic
and powerful church. Amen? Maganda po ang vision na binigay sa atin ng Panginoon sa church na ito. Minsan, iisipin po natin, naku, pastor, napakahirap at napaka-imposible ng vision na yan. Imagine mo, to bring a dynamic, a powerful church into all the world. No? So pag sinabi pong dynamic, so progressive. No? So minsan mapapatanong ka, growing ba talaga, progressive ba talaga ang church natin, pastor? Parang hindi. Yung sabi dito, powerful church. Pastor, parang hindi naman powerful church. Amen? Napaka-imposible. Pero ito po ay binigay ng ating Panginoon sa church na ito. At minsan, yung mga imposible, yun ang kailangang ibigay ng Diyos sa atin. Kasi kung kaya nating gawin, di ba? Yung maliliit na vision, kayang-kaya nating gawin, mga kapatid. Pero minsan kailangang ibigay ito ng Panginoon para makita ang kalwalhatian niya, makita ang kapangyarihan ng Panginoon, yung pagkilos niya sa church natin. And of course, we have mission. Ang mission po natin sa church natin, lagi po natin itong nababasa dyan, pero napaka-importante po na ito ay nauunawaan natin. Mission, raise up and train passionate disciples. Hindi po mangyayari ang vision na magkaroon ng dynamic and powerful church kung hindi po tayo mag-raise up at magtitrain ng anong klaseng disciples. Passionate. Ibig sabihin, may passion, may pag-ibig, on fire, empowered. And we need this kind of disciples here in our church para mangyari po ang vision na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Matthew 16:24, then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Alam niyo po, kung babasahin natin ito, parang ang bigat. Pero alam niyo po, nakita ko yung word na if. Amen? If. Kung lang naman. Kung gusto mo lang namang i-desire na sumunod sa Diyos, hindi ka pinipilit ng Panginoon, dapat gawin mo to. Hindi, sabi nila, if. Kung gusto mo sumunod sa akin, let him deny himself, take up his cross. And that cross is heavy. Amen? At minsan, bilang disipulo, parang wag na lang, Lord. Ang bigat eh. Naalala ko po last time nung nag-minister po kami ni Pastor sa Quezon City last week. Last week ba yun? Okay. Kinausap ko po yung babae doon, yung pinag-ministeran namin. And habang kinakausap ko siya, sabi niya sa akin, bakit ganon? Every time na bumabalik ako sa Diyos, bumibigat ang problema ko. At naalala ko po to. Wala pong madali, mga kapatid. Hindi porke tayo ay Kristiyano at disciples ni Lord, okay na ang lahat. Kaya po meron ditong sinabi, if anyone, kung gusto mo lang naman sumunod sa akin. Pero kailangan, deny himself, take up his cross, and follow Him. Follow God. Minsan umiiyak ka na. Minsan may mga problema ka nang hindi mo kaya. Lord, susunod pa ba ako? Ang bigat na nararamdaman ko. Amen. Pero lagi niyo pong tandaan, mga kapatid, may kabigatan man sa panahon na to, sa mga sitwasyon mo, manatili ka lang. Kasi at the end, may buhay na walang hanggan na naghihintay. Kesa dun po tayo sa madali. Relax ka lang. Wala kang ginagawa. Petiks na petiks ang buhay Kristiyano mo. Pero, kapahamakan ang naghihintay sa iyo sa huli. Kaya kapatid, ito po isang paalala sa atin na bilang disipulo ng ating Panginoon, hindi madali,
May mga panahon na iiyak ka. May mga panahon na gusto mo nang sumuko. Lord, ayaw ko na sa ministry. Lord, nakakatamad. Lord, nakakapagod. Pero ito yun eh. Take up his cross and follow him. Amen? Next, Matthew 26:19-20. And sabi po dito, go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And lo, I am with you always to the close of the age. Yung word na go and make disciples, mga kapatid, ay mahirap gawin kung hindi ka empowered. Ang church natin ay mahirap gumawa ng ganitong bagay, yung mag-go ka and you'll make disciples, if you are not a Spirit-empowered disciples. Ano ang isi-share mo? Amen? Ano ang gagawin mo? Sige, go ka nga. Paano ka mag-make disciples? Amen? Kaya po, napakaganda ng vision natin. Pero magagawa lang po natin kung tayo ay empowered na disipulo ng Panginoong Jesus. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like, it's love your neighbor as yourself. Matthew 22:37-39. And for us to do the mission of God, it's like what I've said earlier, we have to be empowered disciples. And we also need to realize, we need to experience the love of Jesus. Diba? Because love is the guiding force. Yung pag-ibig ng Diyos na nararanasan natin sa buhay natin, that will be the force that should govern how we pursue our mission. Pero bilang disipulo ng Panginoon, kapag hindi natin nararamdaman yon, kaya nga po mga disciples in the New Testament, they felt the love of Jesus. Na-experience po nila si Jesus, na-encounter nila si Jesus. Kaya gano'n na lamang yung ginawa nila, yung missions na ginawa nila nung bumalik na po si Jesus sa langit. Namatay po ang mga disciples, iba't ibang uri silang namatay at hindi mo kayang tingnan kung paano sila namatay para kay Jesus. Gano'n na lang ang pag-ibig na naramdaman nila kay Jesus at gano'n na lang din ang pag-ibig nila kaya kung bakit ginagawa nila ang mission. At gano'n din po tayo mga kapatid. We're not just here to sit down, just attend every Sunday, and wait for another Sunday, and wait for another Sunday. We have mission. You have to be empowered disciples of Jesus. Amen. Hindi po tayo naghihintay lang sa upuan na ito hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Amen. Now, I'll just give you 3 lifestyles of a Spirit-empowered disciples. Ano nga po ba ang lifestyle ng isang empowered disciples? Ang lifestyle ba ng empowered disciples ay panood-nood lang ng TV? Hindi ko sinasabing masamang manood ng TV. Pero wala pong TV sa amin. Ilang taon na po. Mga bisita sa amin, ng lola ko pag pumupunta, ano bang bayan to? Wala man lang TV. Sorry. Sabi ko, sorry la. Wala talaga kami TV. Okay? Alright? And what should be the lifestyle of a Spirit-empowered disciples? Ano ba ang lifestyle natin bilang mga disipulo ng Panginoon? Number 1 or A, have a grateful heart. I still remember when Jesus heals 10 men with kulang ng H, with leprosy. In Luke 17:11, remember the story? Si Jesus po, nagpagaling ng 10 may leprosy, 10 may ketong. Yung 9, hindi na bumalik. Yung isa lang ang bumalik kay Jesus para magpasalamat.
No? So bilang disipulo po ng Panginoon, followers of Jesus, we must have a grateful heart. Ano man yung sitwasyon ng buhay mo, kapatid, masaya ka man, malungkot ka man, mabigat man ang problema mo, huwag mong kalimutang magpasalamat sa Panginoon. Ang isang tunay na disipulo, ano man ang sitwasyon ng buhay niya, laging nagpapasalamat. Hindi puro negative yung sinasabi. Amen? Nauuna lagi ang reklamo bago gawin yung mga bagay na pinapagawa. Okay, so lagi po tayo magkaroon ng pusong marunong magpasalamat anuman ang sitwasyon ng ating buhay. Amen? And have a heart of worship. Kailangan po may puso tayo na laging sumasamba sa Diyos. Hindi pwedeng matawag kang empowered disciples, hindi ka marunong magpasalamat sa sitwasyon na meron ka, hindi ka rin marunong magbigay ng pagsamba sa ating Diyos. Amen. Lagi pong natin maging lifestyle ang pasasalamat, ang bibig natin. Laging piliin kung anong sasabihin. Lord, ito ba ay makakabuti? Lord, makaka-encourage ba ito sa kapatiran ko? Amen. Lord, yung gagawin ko ba, is this a part of my worship to you? Mag-glorify ka ba, Panginoon, sa aking gagawin? Kaya napaka-importante po na we always check our heart. Amen? What should be the lifestyles of empowered disciples? Letter C, let's live according to the Word of God. Hindi po pwedeng nagbabasa tayo ng Biblia, pero hindi natin isinasapamuhay. Kung tayo po ay empowered disciples, kailangan po ay tayo ay marunong sumunod sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi, we love God, of course, we love His Word. Amen? Kung tunay kang nagmamahal sa Diyos, mahal mo din kung ano yung sinasabi ng Kanyang salita. Dahil ang Diyos ang nagsasalita nito. Ang Diyos ang nangungusap sa iyo. Amen? A Spirit-empowered disciple accepts the Bible as the authoritative truth and applies its instructions to everyday life. Amen? Alam niyo po, kaya for this year, kami po ni Pastor, we are so focused doon sa pag-aaral, equipping, no? Kaya po meron tayong Old Testament survey, we have building blocks. Hindi po ito ginagawa namin ni Pastor para may magawa po tayo sa church. Ginagawa po ito para ma-equip lahat ng disciples, lahat ng mga leaders ng ating Panginoon. And nakakalungkot lang po because in our Old Testament survey, ito po ay ginawa para sa church natin, para ang church natin, ang members, leaders, ang makinabang. But unfortunately, ang lahat ng attendees, puro taga-Japan, taga-Hong Kong, mga pastors and leaders of other churches ang nakikinabang. Maaring may ilan sa atin enrolled, but laging absent sa class. Amen? So I encourage you everyone, this is all for you. This is not for, binigyan lang natin sila ng opportunity. But ang focus natin sa equipping na ito, ang matuto talaga ay yung mga nasa church na to. Dahil ito pong church na to ay may panawagan. May pinapagawa si Lord. May vision ang church na ito. Paano po mangyayari ang vision na ito kung ibang mga taga-churches? Iba ang vision nila. Iba ang vision natin, mga kapatid. So I encourage everyone, no? We still have recorded lessons. You can still go back anytime. You just ask me, pwede nyo kausapin si Pastor kung gusto nyong mapag-aralan, no? You cannot say, ay Pastor, alam ko na yan. Katulad ng sabi ko po kanina, ang disciples, ang tunay na disciples ay lifelong learner.
Hindi mo pwedeng sabihin na alam ko na yan, narinig ko na yan, alam ko na yung ituturo. Importante, yung humility. Wala sa church na itong dapat mayabang. Amen? Wala dito sa church na ito ang nagmamalaki. Dahil sabi ko po sa inyo, kahit ang tagal-tagal mo na sa church, ang tagal-tagal mo nang nababasa ang Biblia, ang Diyos laging nagre-reveal ng bago. Ang Diyos laging may sinasabing bago. Alam niyo po, ako, yung nakikinig po ako sa lesson ni Pastor, Old Testament Survey, I've heard this story in Moses many times, many times. But alam niyo po, habang nakikinig ako, yung sinabi ni Pastor na when Moses parang sinabi niya kay God, sabi niya, when asked the Lord, sabi niya, Panginoon, paano maniniwala yung mga taga-Ehipto na ikaw ang nagpapagawa nito, diba? Kaya sabi ni Lord, anong meron ka? Ano yung nasa kamay mo? And then sinabi ni Moses, rod. Alam niyo po, yung parte na yon, yung habang sinasabi ni Pastor yon, I've heard this many times. Pero alam niyo po yung naririnig ko yun, bigla akong humagulhol sa iyak. As in, I was crying in my room. Magkaiba po kami ng kwarto ni Pastor. Kahit, dun ako nakikinig sa isang room. So, umiiyak ako, humahagulhol ako sa iyak. Hindi ko alam bakit. And the Lord spoke into my heart. And sabi ng Lord, anak, yung kapangyarihan, yung kaya kong gawin nung panahon ni Moses, kaya ko pa rin gawin ngayon sa buhay mo. And I was crying. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin, I know that already, Pastor. I know, narinig ko na po yan. Dahil sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, every time na nag-aaral ka ng salita ng Diyos, laging may gustong sabihin ng Diyos sa buhay mo. Kaya wala kang maipagyayabang, maipagmamalaki na alam mo na to. Amen. At hindi lamang tayo nag-aaral para tumalino. Hindi po tayo nag-aaral para may malaman. Meron tayong vision. Lagi po tayong babalik dun sa vision. Dahil hindi ka naman magiging empowered disciples of Jesus kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. And we're doing everything ni Pastor para po lahat tayo ay ma-equip. Pero nasa atin na po yon kung gusto nyong maging tunay at maging empowered disciples of Jesus. Because kung yung vision na binigay ng Diyos ay wala sa puso mo, kung yung vision na binigay ng Diyos ay hindi mo feel, iba yung sarili mong vision, I'm telling you, this is not your church. You can look for another church. It's fine. Kasi importante po sa atin, iisang vision. Walang iba-iba dito. Isa ang vision na nilagay ng Diyos sa puso natin, yon ang ating gagawin. Amen po ba? Amen. Pwedeng bumalik tayo doon. Okay. Nakalimutan ko yung letter D. So, be connected with God truly, daily time with Him, praying in the Spirit and praying in faith for the needs of others. Matthew 7:24-27, sabi po dito, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the windows blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Kaya yung salita po ng Diyos na ating natututunan, kailangan po nating isapamuhay. Otherwise, kung hindi, para ka daw nagtayo ng isang house sa isang buhangin. Darating ang bagyo, ikaw ay tatangayin. Amen. And katulad po doon sa sinabi ko, be connected with God through daily times with Him. At maganda ba yung sinabi ni Pastor kanina sa building blocks? Yung prayer, it's not just private. Pastor, nagpipray naman ako private eh.
Pero mga kapatid, meron din tayong prayer in public. We have prayer in private, prayer in public, kaya meron tayong prayer meeting. Amen! Every Saturday at 7 a.m. Ang kasama lang po namin ay mga taga-sentral. Where is the San Pedro? Amen? So I encourage you to attend our prayer meeting. Importante po. Ang isang church na hindi nananalangin ay patay na church. Nakakaawa. Hindi po tayo mag-grow. Kaya magtataka, bakit kaya ang church natin ang kunti ng mga tao? Bakit kaya ang church natin hindi nag-grow? Question. Are you guys praying? Yung church nyo ba ay prayerful church? Nagsasama-sama ba kayo para manalangin para sa church nyo? Importante po ang prayer. Amen? Importante po yan. Isa po yan sa lifestyle ng isang empowered disciples. Grateful, may worship heart, namumuhay ka sa salita ng Diyos, connected ka sa Panginoon through prayers. Amen? And the last one, let us be faithful in doing the mission. So, babalik pa rin ulit tayo sa mission natin. No? A Spirit-empowered disciple lives out God's mission in testimony, giving generously, reaching the lost, participating in church, multiplication, and teaching others to follow Jesus Christ. Alam niyo po, meron po tayong, I think meron tayong mission sa prison ministry, di ba? Di ba? For March ba yun or April? And we will announce it. So, isa po yun sa mga kailangan gawin natin as disciples of Jesus. Hindi po natin kailangang kalimutan yung mga dapat natin gawin. Dahil lifestyle ng isang empowered disciples, hindi nakakalimutan ang mission. To reach out the lost. Amen? Ano pa sinabi niya? To give generously. Nakikipag-participate sa paglago ng church. Anong ginagawa mo, kapatid? Para lumago ang church natin. Amen? Lahat po yan kasama. Be faithful in doing the service in ministry. So ang empowered disciples, faithful sa paggawa ng service, faithful sa pagtulong sa ministry. A Spirit-empowered disciple serves through using their unique gifts, abilities, and callings, recognizing the value of every person. Amen? So, kung tayo po ay empowered disciples of Jesus, hindi po natin nalilimutan to, ang maging tapat sa paglilingkod sa mission, maging tapat sa pag-serve dito sa ating church. And we have these abilities, we have the gifts na ibinigay sa atin ng Diyos. Magkakaiba man ang gifts natin, pag pinagsama-sama natin yan, napakalaking bagay. At yun po yung reason kung bakit may iba-iba tayong gifts. Para po yun sa church. Para lumago ang church, para magkaisa ang church. Amen po ba? And these are the things that we have to understand, we have to remember, the lifestyles of a Spirit-empowered disciples. Amen? And the last, this is not everyone who says he is a Christian is a Spirit-empowered disciples of God. A Spirit-empowered disciple of God has a heart of gratitude whether life is good or difficult. He or she perseveres to study the Word of God so that he can grow in faith and live according to the will of God. Lastly, he or she serves faithfully until the return of Jesus Christ. The Lord Jesus has promised He will come again soon, and He keeps all His promises. We want to be found by Him without spot and without blemish. Don't we all want to hear our Lord and Savior say, "Well done, good and faithful servant"? Hindi po ba napakasarap na marinig sa Diyos? Well done, my good and faithful servant. Katulad ng nilagay ko po dyan, hindi lahat ng naririto sa church ay tunay na disipulo.
Kahit nasabihin mo na perfect ang attendance mo, kung nakakalimutan mong gawin yung mga importanteng bagay. The lifestyles of empowered disciples of Jesus. Amen? At lagi niyo pong tatandaan, darating ang ating Panginoon. At gusto ng Diyos na makita sa buhay natin yung pagiging tunay at totoong disipulo. Hindi pekeng disipulo. Napakadaming fake. Napakadaming fake. Kaya po mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoon, siguraduhin po natin, dahil sayang naman kung ilang taon ka ng perfect attendance sa church, pero pagdating ng ating Panginoon, naiwan ka. May mga bagay kang nakalimutan. May mga bagay kang hindi ginawa na matagal nang pinagagawa sa iyo ng Lord. Kaya ngayon, mga kapatid, it's about time for you to think about it. The Lord, what do you want me to do? Lord, anong gusto mong gawin ko, Panginoon? Lord, ano po yung pagkukulang ko? We can ask for forgiveness to God. Maaring may mga bagay tayong nakakaligtaan, may mga bagay na kala mo okay ka, pero ang dami palang dapat mong gawin na pinapagawa sa iyo ng Lord. Amen? Can we all stand? Hallelujah. Thank you, Lord God. Pwede po natin kausapin ang Panginoon sa oras na ito. We can ask for forgiveness. Lord, forgive us, O God. Maaring Panginoon, akala namin ay tunay kami. Pero Lord, napakadami naming nakakaligtaang bagay. Marami kaming nakakalimutan na gawin para sa iyo. Lord, sa umagang ito, lumalapit po kami na may pagpapakumbaba. Alisin mo, Panginoon, yung mga bagay sa puso namin na hindi tama. Kung may mga pride kami, Panginoon, sa puso namin, Lord, take it all away. Alisin mo, Panginoon, ang mga pride sa puso namin. Alisin mo, Panginoon, yung mga nagiging hindrances, Panginoon, sa aming pagsunod sa iyo. Lord, we want to experience, Lord, a Spirit-empowered disciples. Gusto naming maranasan, Panginoon, ang katulad ng mga disipulo mo noon, Panginoon, ng mga disciples mo. They were so empowered to preach the gospel. They were so empowered to reach out the lost. Lord, we are here right now, O God. We ask you, O Lord, to give us the strength, the boldness, and the courage, Lord. We want to have, Lord, the same passion. Lord, gusto namin magkaroon ng tunay na pag-ibig sa mga tao. Lord, gusto namin magkaroon ng tunay na malasakit. That every time, Lord, that we will see people, nadudurog ang puso namin, Panginoon. And we have this heart, Lord, to reach them out for you. Lord, forgive us. Patawarin mo kami, Panginoon, sa pagkukulang namin. Sa family, sa church, sa ministry. Forgive us, Lord. Maraming beses mo kaming tinatawag, pero mas maraming beses kaming tumatalikod. Marami kang biyayang binibigay, pero mas nakikita namin yung mga negatibong bagay sa buhay namin. Lord, forgive us. Help us to see, oh God, the beauty, oh Lord, na ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. You are so good, Lord. You are so faithful.
Even though we are not faithful to you, Lord, you remain faithful to us, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for your forgiveness. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your love and faithfulness in our lives, O God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa, O God, na sumunod sa iyo. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na makita, Panginoon, yung mga bagay na nais mong ipagawa sa kanilang mga buhay. And Lord, I pray that we will embrace the vision and the mission of this church, O God. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng puso, O God, na maunawaan namin ang vision na ibinigay mo sa church na ito, Panginoon. We have to be united, O God. We have to love our church. We have to embrace the vision. We have to obey the leaders, O God. Help us, O Lord. We want to be a Spirit-empowered disciples of Jesus. So we'll be able to do these things for you, O Lord. And I pray right now, O God, for those people who are in need, O Lord. Sa mga anak mong nangangailangan ng kagalingan, Lord, I pray for your healing upon their bodies in the mighty name of Jesus. For those people, O God, nangangailangan ng provision, financial, O God, needs in the mighty name of Jesus. I pray, O God, for your provision upon their families. Sa mga tao, God, may mga pangangailangan, may mga kailangang bayaran, mga utang, Lord, help them. Help them in the mighty name of Jesus. Lord, ipakita mo ang katapatan mo. Ipakita mo ang pag-ibig mo na walang ibang sino man ang papantay at makakaunawa kundi ikaw, Panginoong Jesus. I pray, O God, for families, O God, who are broken, mga may misunderstanding, Lord, I pray for the spirit of restoration be upon them right now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. We thank you. You are moving in our midst today. You are speaking, oh God, to your people. You are touching them right now. You are embracing them with your love, oh God. Oh, we worship you, oh God. We bless your name, oh God. We bless your name in this place, Lord.